ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan at sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Since tayo lang naman nandito. Hi Reg, good afternoon. Welcome sa ating episode ngayong hapon. And ayun, yung una ko itatanong sa iyo ay ano yung istorya kung paano ka napunta ngayon bilang isang campus journalist? Ayan. Wait, ngayon ko na ba sasagutin yan? Or mamaya? Pwede naman ngayon. Since minsan, kahit ilang minutes lang, ayan, nag-start na ako mag-programa. Actually, naging member ako ng college publication. Senior high pala ako, grade 11. Tapos, nakatambay lang ako sa bahay, nag-Facebook. Tapos, may nakita akong post ng isang schoolmate sa university. Yung announcement ng publication na naghahanap sila ng staff writers, members. Tapos pagtingin ko, gusto kong sumali. Pagtingin ko, ay sayang, tapos na yung submission ng parang application form. So, parang kinoment ko doon na ay sayang, gusto ko pa naman sanang sumali. Tapos after a few minutes, nag-PM sa akin yung EMC, sabi niya, uy, tumatanggap pa rin kami hanggang ngayon, punta ka dito sa office. Wow. So, ayun, pumunta ako. Dali-dali akong pumunta ng campus, tapos nag-exam. Tapos medyo parang ihirap naman ng exam, baka di ako pumasa. Ayun, after ilang days, naka-receive ako ng text na, congratulations, welcome to, the pillar, blah, 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 yun. Ayun, pumasa ako sa exam. Tapos, doon na nag-start yung journey ko bilang isang campus journalist sa college. Kahit sa senior high pala ako ng kami. So, yun naman. Yung kwento ko dito sa akin ay, ayun lang, papa-shoutout si Junex. Hi! And yun nga, kukwento ko yung journey ko, So, way back 2014, nung unang beses ako magtangka na maging part ng kata. And hindi siya tuloy dahil may mga circumstances pa akong hinarap nun first year college pa lang. So lumipas yung mga taon, hindi ako nakakasali kahit na every year naman may open for applications, ganyan. Pero nung kailan ako nag-extend ng isang taon sa school, doon pa ako nabigyan ng opportunity na maging part ng The Catalyst. And siguro, yun nga, tatandaan ko pa yung petsa. October 6, 2018. Tanda ko pa yun. October 6, 2018, time na inaya ko ni Gia na si Gia na sumali ng kata. So, yun na nga, sumali ako. Then, may dalawang pinasulat sa aking article. Mostly about kay Marcos yung about Marcos and Marshall. Isang opinion, tsaka isang feature writing ata yun. Then, ayun nga, pares ko siya naipasa. Nagulat na lang ako pagkarating ko ng office. Na, tcharan, welcome to kata, ganyan. Then, yun na nga, the rest is history. And ikaw, yung mga coverages na hinawakan mo during that time? Siguro kasi nung bago pa lang ako, parang medyo madadali pa yung binibigay sa akin. Bali, nag-start ako sa mga culture articles. So, yung culture, parang siyang mga feature stories, pero yung parang totoo siya nangyayari sa mga students. Parang yung mga struggles ng mga students, halimbawa, hindi na sa pag-aaral, sa mental health, or sa family, o ano pang mga kinakaharap nila sa buhay. Parang
kini-feature namin sila sa isang page ng tabloid namin. Tapos, after ng pag-usulat ng culture, doon ako nag-start ng mga news beats muna. Ayan, sa news beats. So, yung akin naman, Mga news. Kasi, yung mga seniors dati, mas, sila dun sa so yun na nga, yung akin naman, yung unang article na naisulat ko is yun nga, feature writing siya. Then, ang tampok do sa article na binigay sa akin is yun, 2 political prisoners galing yung PUP, si Mauj Maga at si Rex Villaflor. So, ang ginawa ko noon is yun nga, nag-research muna ako, saka ko siya binuo. Then after noon, more on news beats na yung sinusulat ko, mga more on breaking news. Siguro sa isang araw makakatatlo ko ng breaking news sa maghapon. Ganyan, 3. Oo, 3 isang araw. Depende pa kung gaano karami. Pero minsan, ayun nga talaga, dumating ako sa point na sa isang buong araw na yon, puro mabibigat yung mga balita na naisulat ko. And dumating ako sa point na napaluha na lang ako kasi oh my God, di ko kaya. Di ko kaya yung emosyon. Di ko kaya yung yung bigat ng balita na naisulat ko. Alam mo naman ko pa yung nun. Then, pero halimbawa pagdating sa tabloids, naranasan mo ba mag-procrastinate sa articles? Halimbawa, parang dahil matagal pa naman yung deadline, hindi mo muna susulat. Tapos kung kailan malapit at hinahanap na, saka mo lang gagawin. Actually, maaga naman ako nagpapasa ng mga articles ko Pero, halimbawa kapag may kapartner ako doon sa pagsusulat, doon ako nagkakram kasi yun nga, doon ako nakungulit. O yung article sana na hinahanap na ganyan. Then ayun, nade-delay din yung pag-publish ng article ng dyaryo. Yun yung minsan napapatagal din. It's either busy sa ACADS yung partner o yung iba pang staff, ganyan. O kaya pwede rin na either tinatamad siya. Yun nga, pagdating naman sa ganyang halimbawa tinatamad, dinidispo check naman namin. Bakit ganyan? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit hindi nakakasulat? Ganyan. So, nakakaisip naman kami ng mga solusyon sa mga bagay-bagay. At saka din, yung mga malalaking coverage na naisulat mo during those times na nasa publication ka? Siguro siguro yung mga regional events like SWA at saka yung mga issues ng mga artists kasi diba very insufficient yung support ng admins pagdating sa mga ganyan, to the point na parang tinitipid na ng school yung mga admins. Tapos sobrang lala. Parang siguro yun yung pinaka ko as sa campus. Saka lang naman din ako sa labas na campus nung inabsorb na ko na sige. Siguro alam mo yung mga articles din na umabot sa point na pinapatawag na ako ng admin kasi nga para sa kanila, di ba, nakakasira doon ng image sila. Well, in fact, sila din naman yung may gawa. At dapat lang sila nakalaban ng students. Yung mga anti-student or yung mga commercialized policies na nakaka-apekto sa mood ng mga sila. So, yun nga. May naalala ko ba? One time siguro may mga kung sa campus level mabigat yung coverage na nahawakan ko. Yan yung time na may bidding para doon sa mga security, mga agencies na kukunin ng university. Then, ang kasi nun is
Ang implikasyon kasi nun, once na magpalit ng agency, may mawawala ng trabaho. Lalo na doon sa mga security guards at saka mga janitors. So, ano nun, siguro mga bandang tanghali, medyo magulo sa labas ng admin building. And siguro yun, parang part ng mga campus publications, parang isa or dalawa kami nandun na umupo do sa Bids and Awards Committee, do sa bidding. So, noong time na yun, medyo naging, dahil hindi rin ako makapag ng live do sa bidding, no, na i-broadcast via Facebook live yung nagaganap na bidding. So, I decide na mag-take down notes. So, maglalabas ako ng real-time updates do sa naging naging bidding. So, medyo matagal din. Siguro mga 2 oras at ako nandun. Parang tig 1 oras do sa kasi tsaka at the same time may nagkakagulo pa sa labas dahil yun nga, nagpo-protesta din yung mga janitor. And matagal lang issue yung security of tenure ng mga security guards at saka janitor sa PUP. Parang do sa huling pakinig ko nung bago pa yung pag-cover ko ng bidding, wala daw kakayanan ang PUP na i-absorb yung mga security guards at janitors na matagal na nagsiserve sa PUP dahil kung i-absorb daw nila yon, maapektuhan naman din daw yung mga faculty tsaka iba pang mga staff ng university. So, yun din yung isa sa mga issues din that time, maybe up until now. And siguro on the national scale naman, nakapag-cover ako sa Senate no isang beses. Yan yung time nakakasali ko pa lang sa group chat ng CEGP. Nung time na yun, medyo lang din. Medyo maaga din ako doon sa Senate that time. Mga 8 AM nandun na ako. Since yung naman is mga alas 10 pa yung hearing, yung committee hearing. And ayun nga, may mga personalities din na nandun na kasama din sa mga umattend. Ando si Cherry Pie Picache, si Wanna Change, si Father Robert Reyes, may mga child advocate groups, may mga taga National Anti-Poverty Commission, and oo, yung doon sa youth sector yung umattend, 2. Tapos may mga taga United Nations, may taga PNP din na yun nga, si Albayalde at that time nung PNP chief pa siya. Yun yung and yun nga, medyo yun din yung first time na makapag-cover ang The Catalyst ng isang committee hearing sa Senate ng live. And natutuwa ako na milestone din yun para sa publication na makapag-cover ng ganun. So, ang din kasi sa Senate that time, bawal ang camera. So, ang ginawa ko, dahil bawal ang camera, bawal kumuha ng pictures and videos. So, nag-decide ako na gawin na lang siyang audio para mas madali. And yun, after that, may pa press con yung mga
yung mga tutol do sa juvenile, pag-amend sa Juvenile Justice Welfare Act. Kasama na doon ang Kabataan Party List at saka National Union of Students of the Philippines. Yun. Grabe lang yung experience na yun. Then, nasundan pa siya ng ilan. Nung college ako, ma-recover ko din na maghapon yung International Women's Day sa Menjola until makarating ako ng Liwasang Bonifacio. Ayun, grabe. Experience nun maghapon. Buti ako. Nakapagod siguro. Oo, kakapagod yung lakaran na yun. Then, may paano sana yun eh. Ano ba tawag doon? May final program pa sana doon sa Menjola. Ay, sa Rizal Park kasi nandun daw si Ato. Kaso, hindi na kaya ng powers. Kaya uwi na lang. Yun din. May mga nasundin pa eh. Siguro as in pinakamabigat on the campus level yung student council elections ng PUP. Since microcosm siya ng kung ano nangyayari sa election natin, which is may bangayan, ganyan, and all. Grabe. That time na yun, undermanned kami, pero may mga ibang pubs din na tumutulong sa amin na magbigay ng information kung ano yung nangyayari. Since hindi lahat may kakayanan na makipagpuyatan sa school para magbilang ng boto and all. Pero yun nga, it was one of the nakakadiring election na na-cover ko. And yun nga pala, pabatiin muna natin si Chimeme. Si Chimeme, hello, good afternoon sa'yo. Welcome sa Hello. Yan. So, ayan. Aside from that, ito na. Ano yung istorya paano ka napunta ng CEGP? Kasi nung pumasok ako ng pub, i-introduce agad sa amin yung CE. So, ayun, pinakilala na yung pub namin ay member publication na tapos doon nag-start yung mga EVs. Yung pinakauna kong EV at hindi pa lang constitution kung saan tutunan ko na yung education system ng Pilipinas ay commercialized, fascist, tsaka colonial. So parang doon ko lang nare-realize ko na kung gaano ka-oppressed ako bilang student ng high school ako. Kasi nag-aaral ako sa isang Catholic school. So parang ang daming politics na napaka-repressive, no? At doon ko lang nare-realize na mali pala ang mga iyon, na dapat pala na ikinaglaban. At halimbawa man ay maranasan ulit, ay kailangan talaga siyang malabanan. And then, ayun nga, kung yun, first year ko sa pub, kaya nagad ako ng parang basic mass integration, no, with mga peasant sectors. Tapos, kasama nila ako lagi. Kasi ako yung taga-cover Ako yung taga-cover ng mga campaigns ng Stand with Summer and Leyte. Umabot silang Maynila noon. Malilagi ako nilang kasama. Tapos habang nag-cover ako sa kanila, ay binibigyan din nila ako ng EDs. Tapos kapag may event sila, kasama ako. So parang doon ko nakilala yung mga kasama na mga mass arts. Tapos, kung parang mga siguro mga first year college na ako, nagkaroon din ng NSPC. Yun, nag-gather lahat ng mga publications na member ng CEGP. Doon ko nakilala si Gia, doon kami naging friends. Tapos, yung friends ko rin yung mga CEGP people. Kaya nung time na napunta akong Maynila, parang kinita ko sila, naging close. Hanggang sa na-lockdown ako dito, tapos sila yung kumukup sa akin.
Kasi supposedly, di ba, last March 2020, parang 4 days lang yung stay ko sa Manila. Paano, pagdating ko ng Manila, kinabukasan ng lockdown. Lockdown na. So, ayun, hindi ako nakauwi. Nagstay ako sa Cavite for 2 months. Tapos nag-work ako as project manager, and then nag-quit ako kasi nagkaroon ako ng mental health problems. At ayun na, sa CEGP na ako nag-stay. So, ayan na. Pero before that, naka-ano na ako. Parang ako na yung kumikilos na CEGP Team Visayas Coordinator. Parang ako yung pumalit kay Frenchie. So, ayun, mamaya pag-uusapan natin yung kay Frenchie. So, kwento muna ako about dyan sa NSPC niya. Hindi kami nakasama. Kasi, yung pondo, Diyos ko Lord, hindi kami makapag-request. Kasi, ayun, ang daming pasikot-sikot na kailangan daanan. Yung napakabagal ng bureaucracy sa school, ganyan. And all. Hanggang sa every year, lagi na lang lumalaki yung pondo ng publication pero hindi naman nagagamit. No, so far yung huling chismis, yung huling sagap ko ng balita sa kanila, nasa 12 million na yung nasa 12 million na yung pondo ng publication, and up until now, hindi pa rin siya magalaw-galaw. Ayos. Kaya yun, hindi kami nakasama. Tapos yung pagpunta ng Gias dyan sa last year sa Cebu. Anong utang yun? Ito ba yun? Personal niyang pera yung gamit niya doon. Sabi niya sa akin, nangutang daw siya. Posible, oo. Yun yung pagkakalala ko, nangutang daw siya. Actually, patak-patak pa nga kami dyan eh. Para lang mapunan yung yung pagpunta niya dyan sa doon sa NSPC. So far, ayun nga, mapunta tayo doon sa lockdown. Ano yung mga na-experience mo since nung time na nag-pandemic? Since nung nagkaroon ng lockdown. Sobrang sobra. Pero nung first 2 months, yeah, medyo parang wala masyadong ganap. Napunta ako ng work. From Cavite, napunta akong Sampaloc. So, sa Espanya Towers ako ng work. And then kapag holidays or kapag weekends na may sakto na mob, pumupunta ako. Tapos doon ako nakikitulog sa HQ ng ETC. And then, parang dumating yung time na pagbisita ko doon, sakto, quarantine yung mga tao. Doon na ako, hindi na ako pwedeng lumabas kasi pag, halimbawa, may nag-plastic sa kanila, at ako galing doon, baka rin nakakalat ako ng virus. So, hindi ako nakaalis. Bali mga isang buwan ata kami naka-quarantine buong bahay noon. Tapos doon na, parang mula ng stay ko doon, parang gusto nila na lagyan akong under. Tapos kung nag-uwag ako, nag-stay ako sa isang apartment, tapos malungkot kasi ako lang mag-isa, tapos uuwing pagod mula sa trabaho, walang kausap or ganun. So parang mas okay sa akin na doon ako nag-stay na sa HQ. Tapos humabot na lumala na yung depression ko, lumala na siya. Tapos ayun, sinundo ako ng mga kasama. Tungkol nila ako sa office. Tapos doon ako pinastay sa HQ. Ito din yung paggangat sa akin. Tapos din na nag-start yung mga pagka-cover ko ng Mobs First National, paggawa ng statements, at ang pang pack-up, ganun. So, yun. At saka sa lukuyan na, yung ginagawa. Ako yung in-charge ng mga EDs. Ay, ako naghahanap ng kung sino magtuturo, sino dadalo, ganun. Sabi Chimeme dito, ang galing mo daw magsalita. Wow! Talaga? Ang galing mo daw. Thank you. Actually, very conscious ako sa Tagalog ko kasi hindi ako Tagalog. Waray, talagang samay. So, baka kaya minsan mag-Tagalog. Parang parang
tagal-tagal mo na dito sa Maynila, partida For sure, madalang lang yung mga beses na nakakapunta ka dito sa Maynila. Then, anyways, Oo nga siguro yun na. Yun doon sa kwento naman yan, ni Frenchie, magkasama. So, ano yung current situation niya ngayon? Actually, yung nakakulong pa rin siya. Tapos, makabagal ng mga hearings, like laging na-postpone. Tapos, yung huling update ko mula sa kapatid ng isa sa kasama niya doon. Kasi, di ba, 5 sila. Tapos, yung dalawa, nakapag-bail. Bali, may 3 natitira. Yung isa doon sa, kanina, may kapatid na kaibigan ko. Kasi daw, nahirapan doon sila bumisita kasi daw, nung bumalik yung ECQ, parang pinagbabawal na yung pagpunta ng mga bisita. Kaya, masyadong sobrang hirap din makapaghingi ng updates. Tapos, yun nga, laging may delaying tactics sa pag-usog ng case. Na dapat ay binasura na kasi sobrang daming inconsistencies, daming mga irregularity sa mga accusations. Naunahan pa nga, di ba, nung paglaya ni Lady Anne Salen. Lady Anne malaya na, tapos yung pirate. Tsaka din, actually, ito pa, di ba, sa mga, binabalita sa TV, na instead na magpunta sa mga kulungan, sa mga piitan, di ba, may parang sinasabi na meron silang idalaw ngayon, no? So, pwede daw nila madalaw yung mga kaibigan o kaya yung mga mahal sa buhay nila online. Pero, parang napapansin ko, no, parang hindi pa yan pinagkaloob kay Frenchie. And pati na rin doon sa iba pang mga full priest. Ayan. Kaya, sobrang hirap siguro maging political prisoner. Kasi, ngayon pa nga lang, pandemic pa lang, may cellphone tayong hawak, nakakausap natin yung mga, kakilala natin. Sila pa kaya na nasa kulungan, tapos mahirap makakontakt sa mga kasama. Sobrang hirap siguro. Yun nga how much more din yung ibang mga nakakulong siguro. Sabihin natin na hindi sila mga political prisoners kagaya ni Frenchie, kaya na mga kahit ordinaryong civilian lang na nakagawa ng pangkaraniwang criminal act. Medyo mahirap din ngayon pandemya na makadalaw sa mga kulungan. And yun din, parang mas lalong nahihirapan din yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan na makibalita sa kung ano yung nangyayari. And ayun din, i-share ko lang, may isa pa akong episode na gagawin, maybe this May 2, talking about the current situation ng press freedom sa Pilipinas. And so far, wala pa ako naiimbitahan. Ayun, kung pwede ka rin ma-invite na pwede rin mag-share about sa So far, mga nasa Kata, ayan, nag-try na ako sa kanila pero di pa daw nagre-reply si Reg. Ayan. Si Reg Studio? Oo. Gusto ko rin sana siya imbitahan kasi hindi pa siya busy siya sa Yun nga busy siya Sige. Ayun. Tsaka sa yung ngayon LabSec. SecGen. Oo nga Ito SecGen. Ano pa bang natin? So, pagkwentuhan ano ba yung iba nating pwede nating siguro, pagkwentuhan na lang muna natin yung naisulat natin mga artikulo during those times na nasa campus publications pa tayo. So, siguro unahin muna natin yung kwento mo. Ano yung unang
siguro na yung unang naisulat mo na article. Yung pinakauna kong article, tungkol siya sa sa mga senior high, kasi di ba first batch kami. Tapos parang yung experience ng isang senior high student. Tapos parang nandun din na sobrang siya, sobrang mahirap kasi yun nga, dagdag gastusin, dagdag yung 2 years para sa magulang. Tapos, yung yung mga, baka sinasabi na libre ng education, pero mayroong iba na hindi nakatanggap ng voucher program. Oo. Hindi lahat ng pinangakuan ay nabigyan. So, parang yung iba, pag-graduate namin, binigyan ng diploma. So, parang mga experiences ng mga senior students, kung gano'n siya kahirap, gano'n dagdag sa bigat na ng mga magulang. Kasi parang wala din namang nabago pag college, hindi naman, sabi nila mababawasan ng units, pero parang wala rin silbi kasi, di ba, sa senior high merong iba't ibang strand, yung ABM, STEM, UMS, GAS. Sabi nila, dito daw, kung yung strand mo, dapat sa una, yun yung doon din magagaling yung maging course mo sa college. Ngunit nung mag-graduate namin, kahit anong course pwede namin kunin. So parang, yung point, bakit pa kami nag-senior high? Di ba, parang, dinilay lang ba nila yung pag-graduate namin ng 2 taon? Parang nagsayang lang kami ng effort, nagsayang lang ng gasto, gano'n. Yan. Share ko lang din, parang yan din yung isa sa mga una ko napansin nung nagkaroon ng senior, siguro nung time na graduate yung mga senior high school graduate. Yun, yung mga senior high sa PUP. May mga subjects sila na parang same lang din nung kinuha nila ng senior high school. And parang nag-excel lang sila ng time na sa halip na more on major subjects na lang yung nila i-take nila, pero parang meron parang ibang subjects na na-take na nila ng senior high school, uulitin naman nila. Yun. So ayan, hello. Tsaka dyan yung papasok yung sinasabi natin colonial yung education, kasi parang inaangkla natin sa education system ng ng mga international or foreign na mga paaralan para daw maging prepared for global market itong mga graduates natin. So parang hindi tayo nagpo-produce ng graduates para sa bansa, ngunit para sa mga abroad. Maging sa tao ay export oriented pa rin yung Pilipinas. Puro tayo export ng mga ng mga produkto, kahit graduates natin yung export natin. So ayun, bati muna tayo ulit. So ayun, batayin muna natin si Ulap, si Salvay Official, kay JP Malakas Official, yan, kay Chimeme ulit, tsaka kay Ulap. Yan, magandang hapon sa inyo. Sa inyo. Anyway. Gusto po. So, ayun. Nagpapa-shoutout din sila, yan. Good afternoon sa kanila. And, yun nga. Okay lang po. Kumusta kayo? Yan, sabi ni Chimeme. Ikaw, Gab. Ako okay lang ako. Okay ako sa ngayon. Na Almighty Mall. Wow. Gusto mo share it ba? Share it. Alam mo, pwede lang mag-share it ng Dimpos. Marami na akong nabigyan. Bluetooth. Bluetooth please. Sige po, send po yung pangalan ng So, ayun. Itong mga nanonood sa atin ay galing sa official squad. Squad official. Isa sila sa mga grupo ng mga nagla-livestream dito sa Kumu. No? Yeah. Hello po sa inyo. Sana ay maayos yung hapon natin. Kakatuwa lang, no? Kahit
Grabe. Yung dimples mo talaga niya ako. ako. Yung minsan, lumalabas siya ko, di ako tumatawa. Kaya, pag sinasabihan pa lang, pag may na-mention pa siya, mas lalo ako natatawa. Ayun. Kaya siguro, yan, punta naman natin yung mga moments. Siguro na nandun ka sa campus pub. At ano yung isa sa mga moments na hindi mo makakalimutan? Ano ba? Siguro yun na nga yung time na naging parang kasama na ako ng mga peasant sectors. Kasi nakikita ko lahat ng parang paghihirap nila kung paano tinit na nila yung isa't isa bilang family. Tapos parang kahit hindi sila magkakamag-anak, kaisa sila sa isang goal. Ayun nga, yung mga panawagan nila. Tapos yung pag-aalaga nila sa isa't isa. Tapos sabi ko, yung din sa IBIS, kasi nakikita ko grabe itong mga magsasaka, pero parang mas malalim yung kaalaman nila tungkol sa nangyayari sa lipunan kaysa sa mga iba na nakakapag-aral. Ayun. Kasi matatalino naman talaga yung mga Pilipino, kailangan lang talagang imulat sila. Kailangan lang bigyan ng opportunity na mabigyan ng kaalaman. So, ayan. Parang ngayon nga din. One time, naalala ko, nagpunta ako sa isang, nagpunta yung mga sumifro workers sa Maynila, no? So, Oo. First time ko sila maka-interact maybe, noong January last year. So, inalam ko rin yung kalagayan nila. And, karamihan sa kanila, yun nga, nakakatanggap ng mababang pasahod. Din at the same time, mababa yung pasahod sa kanila. Parang 375 ang bayad sa kanila sa isang araw. So, hindi siya sasapat para sa isang pamilya na may 5 miyembro, no? And, ayun, hello kay Bebe Fong 0516, salamat sa pahalo-halo. Tsaka hello din kay Edwin 0389. And shout out sa lahat. Yan, magandang hapon. Hello. And, ayun din, actually, nung pagpunta ko doon sa kung saan sila nakapwesto that time, naalala ko yung may mga kasama silang bata. Actually, mga pinakamaliit. Yung mga, siguro edad nila, siguro mga nasa 5 to 7 years old. Karamihan maliliit yung mga bata na nandun. Kaya nakakalungkot din isipin na dahil doon sa doon sa paglaban ng mga nanay at tatay nila ay kinakailangan na mahinto muna yung kanilang pag-aaral. Pero din kasi nun kahit nasabihin natin na hindi sila kumilos at ganun pa rin yung buhay nila sa probinsya, tingin ko hindi pa rin sila makakapag-aral dahil mas uunahin siguro ng pamilya na unahin yung pangangailangan nila sa araw-araw, yung pagkain tsaka yung mga gastusin sa araw-araw. Hindi sila makakapag-aral. Kaya nung mga sandaling yun, parang nakita ko na siguro kung talagang libre edukasyon para sa lahat, masasabi natin na maski sila siguro makakapag-aral pa rin. Nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon hindi pa rin nare-resolba yung napakaraming problema ng bansa natin, lalo na sa usapin ng kontraktualisasyon, ng mababang pasahod, yung mga bata hindi pa rin nakakapag-aral, kahit nasabihin natin mataas yung literacy rate natin, no? Kahit sabihin natin may
K-12 naman, pero hindi pa rin na susolusyonan ko ano yung mga problemang kinakaharap ng mga guro at estudyante pagkos mas lalo pang lumalala o may dumadagdag pa yung mga problema yun sa kasalukuyang problema na hinaharap nila, lalo pat ngayong pandemya na hindi lahat ng bata may internet access, and yun nga din, no, pati sa college din parang nakikita din natin na sobrang bulok din ang sistema ng edukasyon sa bansa natin, lalo na halimbawa sa kaso ng PUP, yung mga modules ng mga hindi naka-online class sobrang delayed na, no? So ayun, magpapalagay daw sila ng background music, pero wala pa akong maisip na wait, may naisip ako na pwedeng ilagay na music, background music na pwede nating Nabalitaan na kayo sige, tungkol sa isang part-time instructor na tinanggal dahil sa mga post niya, mga critical post niya. oo, nabalitaan ko yun, and kilala ko siya. We have some may connection kami between Hindi niya kalala yung repression. maski sa mga kaguruan din, no, na super lala nung nung sitwasyon na kinakaharap nila, na aside pa doon sa delayed yung sahod, parang sila pa yung mas nagbibigay, mas pasan pa nila yung cargo, na dapat pasan ng mga full-time faculty members. Even do siguro kahit mga full-time faculty members, ilan sa kanila nakakaranas din ng mga ganito klaseng problema, tulad ng delayed yung pagpapasa, delayed yung sahod, delayed ibigay yung teaching loads nila. Then at the same time, I think mababa din yung kanilang yung rate para do sa mga part-time faculties. Sa PUP, ang ata is 186 pesos kada oras yung bayad sa kanila para do sa mga part-time faculty. Baba. Kung halimbawang isang subject lang or dalawa yung binigay sa iyo na hindi ka full load. no, di naman lahat kasi ng part-time faculties nabibigyan ng full-time na yung full load ng pagtuturo. Pero halimbawa doon sa isa naming prof, dati nung nasa college ako, dalawa lang yung subjects na hawak, dalawa or tatlo yung subjects niya para sa isang buong linggo, no? So ayun, kay Edwin0389, maraming salamat sa pag-share ng stream. Tsaka yun din kay Kuya JP, hello, good afternoon sa inyo. Sa hello sa squad Solid Squad official, ayan, hello sa inyo lahat. Then medyo pa ba ito, pag-usapan natin ng state yun, ano yung that time na nandun ka sa Eastern Visayas, ano yung mga issues na kinakaharap ng school ninyo? Yung school? Oo. Ano ba? Siguro yung mga repressive policies, halimbawa yung pagdating sa mga LGBT, na may mga policies ang ibang colleges na mag-cross-dress, ganyan. Or dati before free education,
yung pagtaas ng yung budget cut na nagkakos ng tuition fee increase at saka other miscellaneous. Tapos, diba? Yung security din mismo kasi open university lang yung campus namin. Para siyang UP na kahit sino, parang wala siyang gate. Oo. So, sobrang malawak siya, para talaga siyang parang siguro it's either UPLB yung pinakamalapit na description na pwede i-compare sa school namin. Meron siyang sariling beach resort sa front, tapos sa likod may sariling bundok at palayan kasi agricultural school siya. Actually sa buong Visayas, siya yung pinakaunang state university. Oo. And then, shoutout din muna. Tapos Ayan, sige, go lang. Ayun. Dati, isa siya sa pinaka-bulwark ng activism sa EV. Pero pinalitan siya ng UPTAC. Kasi nagkaroon ng isang incident, very tragic event na parang naglaylo yung mga tao. Kasi, mga 13 years ago, isang professor, isa siyang, activist na professor, na binaril siya sa harap ng mga students niya habang nagpapa-exam. Oh my God. Oo. So, parang nagkaroon siya ng crippling effect sa mga kumikilos noon. At ayun. Pero slowly naman, tinatry na ibalik. Kaso nga lang, dahil nga rin sa nag-intensify na lockdown. Tapos, nagbigyan pa ng pandemic. Supposedly, February, March, parang yun na yung parang peak na maging namin pagkilos. Kaso, nagka-pandemic. Tapos na-lockdown ako sa Maynila. So, sobrang daming hadlang. Grabe, maski din yun sigurong issue na nangyari. Bakit may ganun nangyaring insidente doon sa school ninyo? Ayan. So, ayan, question ko lang ulit. Ano yung parang naging issue behind doon sa bakit ganun yung nangyari? Ba't nangyari yung incident na yun? Kasi yun nga, dahil open university siya, kahit sino pwedeng pumasok. Pwedeng magpanggap lang na student. Nagkaroon one time na incident na parang may kakilala ako na student siya, tapos nilapitan siya ng isang stranger. Sabi niya, pwede pahiram, kasi may event nun sa gym, parang red tagging forum. Tapos may nangihiram ng uniform niya. So parang may mga cases na may mga nagpapanggap ng students kung pasok lang sa sa school. At ayun, baka yun din yung mga hindi masyadong mako-contain or nasi-secure yung safety ng mga students. Walang trabaho, bagong Tapos, yun nga, students may nagpapapasok ng mga fascist na elements. Students may nag-invite ng mga fascist sa loob ng school. At dun siguro talaga yung mahirap sa isang campus na katulad ng UPN yun doon sa inyo, na yung security din ng mga estudyante at ng buong komunidad parang nasa ganong sitwasyon. Medyo worried din. Pero at the same time, mas nakakatakot pa rin yung yung presence lalo ng mga pulis at militar upang manakot sa mga estudyante at bansagan ang lahat ng mga mag-aaral ng mga kasapi daw ng NPA kaya ng CPP ganyan. Yun yung isa sa mga nakakatakot na bahagi na ngayon. Even though kahit sabihin natin even though sa mga SUCs na sabihin natin na hindi naman katulad no sa UPN o sa inyo na everyone is welcome. Kahit na sabihin na bantay sarado yan ng mga gwardya,
ganun pa rin yung incidents. Kung hindi man may makakapasok at may makakapasok pa rin. Kung hindi man makakapasok ka, abangan naman sa labas. Ganyan. So, ayun. Babatiin muna natin si Matro, Matoy, Matthew, Matt M. Si Lane _ BM18. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon. And then, batiin ko muna ang Solid Squad Official. Dahil sa, sa charity event na ginawa nila sa may Pasay nitong isang araw. I think may araw to, Yan. Actually, yung grupo nila is may mga charity events din na ginagawa. So, hindi ko pala makita na mamaya. Lalabas natin yan sa Ayun. Binigyan sila ng Certificate of Appreciation mula sa Barangay 179 Zone 15 sa may 179 Zone 19 pala sa Pasay. Yan. Hello sa inyo. Congratulations sa sa inyong charity event. Anyways, balik tayo sa main topic. So, share ko lang yung isa sa mga hindi ko makakalimutan na parte ng mga araw na nandun na part ako ng kata. Siguro most of the time kapag wala akong klase, ayun, usually nandun ako sa office, gumagawa ng balita, And may instances na bigla ka na lang mapapatakbo para makapag-cover, ganyan. Halimbawa kung may mga QRT sa loob ng eskwelahan, yun, talagang naka-ready yung camera para mag-live. O di kaya yun, minsan kapag gumagawa ko ng balita, kapag gumagawa ako ng balita, pinapanood ko na lang yung live din. Doon ko bubuuin kung ano man yung article na gusto kong buuin. And isa sa mga may mga issues din na halimbawa, kung usaping community, ano naman yung mga issues na kinakaharap nila, doon sa lugar kung saan nakalocate yung school ninyo. More on more on issues sa mga peasant sectors. Kaya na yung murang presyo ng kopra. Yun lang yung parang major na kinabubuhay ng ilang mag-isaka. Kung halimbawa, pag ganun na, nasa 8 pesos lang yung price ng bawat kilo ng kopra. Sa 3 buwan, yung kinikita minsan na magsasaka, umaabot ng 2,000. Dagdagan pa ng mga pamameste sa mga mga crops nila. Tapos, andyan na rin yung pinagtigil na pananakot sa mga magsasaka. Kaya sobrang malala siya. Kasi mga magsasaka na binibintangan na celebrity daw kahit hindi naman. And nga din, yan din yung isa sa mga issue na kinakaharap din ng mga magsasaka, lalo na sa mga probinsya. May banta rin kasi ng land conversion doon sa mga kanilang lupang sinasakahan. Either, gagawin subdivision o kaya commercial area yung lugar nila. Yun yung karaniwan na nangyayari. Kung hindi man maidaan sa pagbabayad ng mga malalaking korporasyon doon sa mga magsasaka, minsan may mga malalaking korporasyon na gumagamit ng dahas upang mapalayas yung mga magsasaka na nandun sa lugar na yun. So, inaalala ko noon, siguro December 2018, tungkol ito doon sa mga magsasaka ng lupang
Dula sa Cavite, yung kanilang lupang sinasakahan yun nga, matagal, parang may bale, binigay sa kanila ng isang asindero, binigay na sa kanila, parang dahil wala naman na siya mga kamag-anak na posibleng magmana ng lupa na yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Pinamigay na lang doon sa mga magsasaka, and I think yung mga magsasaka doon is parang sila din magkakamag-anak doon. Tapos biglang sumingit itong may isang abogado, parang sila yung naging mitya upang magkaroon ng threat sa kanila, na palayasin sila, and at the same time posibleng ma-convert yung lupa nila into a subdivision, naalala ko, noong time na yun, it was yung nagde-develop nung subdivision do sa lugar nila ay Santa Lucia, tsaka yung kumpanya ni Juan Ponce Enrile. So may joint venture sila doon para maitayo yung subdivision na yun. And nung time na yun din pala, nagpag-alaman din namin na yung mga lupang kanila sinasaka pinagkaloob na sa kanila under ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno, So nung time na yun, siguro yan nakadawapang palad namin sila. Gumugulong na yung kaso sa Department of Agrarian Reform. And nung time na yan, talagang inilalaban nila yung lupa. And doon sa observation din namin, may mga guns din na nakapaligid doon sa kanila, Ang pagkakabanggit sa amin ay mga tauhan daw ni Enrile, mga guns na yun. And at kapag gabi ay may nagpapalipad ng drone upang manmanan sila. Kaya ang tendency kapag halimbawa may ganon, either nagtatago or nagdodoble ingat. Then nung siguro nakagraduate na ako nung nalaman ko na napagtagumpayan nila yung kaso, nung time na yun, parang gusto pa lang nung time na yun may plano sila for expansion nung subdivision na yun, pero dahil sa naging ruling ng TAR, hindi na, nagtagumpay din yung mga magsasaka doon sa kanilang sa kanilang pinaglalaban. At for sure, annually meron silang ano ba tawag doon? Yung katulad nun sa Negros na every time na anihan nila. Something like that. May gano'n silang event every year na binibenta nila yung mga inaani nila, pero at the same time sa kabila ng tagumpay na yan, may banta pa rin doon sa katabi naman nila na malaking lupa, which is yung lupang Ramos. So yun din, nasa banta rin siya ng land conversion. So up until such, siguro hanggang ngayon pa rin may banta pa rin sa kanila dahil yun nga, minsan pumupunta yung mga pulis o pantakotin sila, and may instances pa ata na
nare-red tag na rin yung mga pulis doon sa mga magsasaka. Yun yung nakakatakot din na sa panahon ngayon na ipinasa yung anti-terror law, lalo pang lalo pang tumitindi itong mga ataking ito, no, sa mamamayan. And yun nga, doon sa paano ba natin siguro yun nga, kung pag-usapan natin yung mga kalagayan din ngayon, no, ng ibang pang mga campus publications. So ano yung mga problems na kinakaharap nila ngayon? Sa ngayon yung dahil nga 'di ba nagkaroon ng pandemic, bali parang nahirapan yung mga publication na continue yung operation sila. Lalo yung mga nasa probinsya no, na hindi masyadong sa online na way ng pagbabalita. Pero yun, little by little, ayun, tinatry naman nila para din sa Tapos, aside sa, dahil nga wala silang funds, kinakarap din ngayon ng mga journalists, ng mga campus journalists, yung red tag. Yung halimbawa na lang, no, yung sa UC, sa Cebu, Caroline yan, kung saan pinatawag sila ng governor dahil sa vertical nila. Tapos, sa Himati, nag-itumili na kung saan ay nired tag ng isang Facebook page. Kapag nired tag. At nung nag-start yung pandemic, may pinatawag ng barangay, ng mga nag-release, si Joshua Molo, dahil sa kanyang mga post, mga ganong uri ng kwento. Pinapatawag, nired tag. So, iba't ibang tao, pero parang halos pare-pareho yung kwento. Ang din kasi, yun din yung nakakatakot din. Siguro kahit mapa-campus journalist man or nasa alternative media or mainstream, for sure may ganyang klaseng threat din na kinakaharap yung mga journalist ngayon, especially ngayong pandemya, no, dahil sa pagbabalita na kanilang ginagawa ay parang yun nga, kalahati ng katawan nila ay nasa hukay dahil sa ganitong mga balita na ginagawa ng estado laban sa mga mamamayan. May instance pa kahit mainstream nare-red tag na din. Siguro maalala ko ang mga na-red tag na news orgs ABS-CBN at saka CNN Philippines. Nauna siguro ABS-CBN at that time na sagsagan ng shutdown, no? Mismo, sa pagkakaalala ko, mismo Secretary ng National Defense ang na-red tag sa ABS-CBN, no? Pero nilinaw daw niya na baka daw gamitin kakaliwat itong issue ng shutdown para sa kanilang mga propaganda, ganyan. Tapos yung sa CNN Philippines naman, mismo si Lorraine Badoy na PCOO na nung time na binalit nung finiture o tinampok ng CNN Philippines yung I think article or yung tweet galing sa CPP, pati na rin sa iba pang mga mass orgs, kahit sino na lang i-red tag na lang nila. Yun nakakatakot talaga. Kahit sino tawagin ganun, and hindi siya sa halip na matapos itong na meron tayo,
eh, mas lalo lang nilang nilalala. Ayun. Ayun din. So, ano yung mga thoughts mo din about sa red tagging incidents na ginagawa ng mga state forces, hindi lang sa mga campus publications, kundi pati na rin sa mga alternative at saka mainstream media. Itong mga nangyayaring red tag, manifestation siya ng pagiging desperate ng Estado para pasukin yung karapatan ng hindi lamang ng mga journalist, kundi ng mga ordinaryong mga tao na ipahayag yung kanilang mga panawagan, ipahayag yung kanilang complaints or pagkadismaya sa maling sistema na umiira sa atin. So parang may mga panawagan tayo diba? Bakuna para sa lahat, ngunit imbis na sagutin o address ng government kung ito ay sinasagot nila parang red tagging para sa mga DDS na kapag bibigyan mo na bibigyan mo ng maayos na argument ay sasagutin ka ng ad hominem na bilang paribat siguro wala nang may sagot sasabi na ako. And then super dami nangyayari ng mga paglabag sa karapatang pantao, no? Yung mga journalists na rin napapatay sa ilalim ng administrasyong ito. And yun lang, medyo grabe yan nung na ginagawa nila na kahit posible rin na kahit sino ay pwede nilang gano'n at ordinaryong civilian lang. And parang wala pa rin katapusan itong nangyayari. So, para doon sa mga nanonood sa atin, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga kuro-kuro, ng inyong mga opinion dyan lang sa ating comment section. Ayan, wait lang. Bati lang muna tayo. Siguro ito magpatugtog lang muna tayo din. Anuin din natin yung mga thoughts din natin about dito sa kantang ito, no? Sira! Wait lang, hanapin muna natin ay Trianon. Ano? ayan. Lagod ka sa hotel. Trianon. My God. Lalagyan laptop ko. Wait lang ha. Babasahin natin maya-maya. So, yun din. Yan, pagkwentuhan muna natin yun doon sa mga kantang pinay ko kanina. Ano yung mga thoughts o yung mga naisip ko habang tumutugtog o ano yung mga napulot mo doon sa kanta na mga pinatugtog ko kanina. Munyakis ka, be? Nakamute ka. Sorry, nakamute pala ako. Sorry ha. Maganda siya kasi may mga progressive songs sa playlist. Lalo mula hanggang paalam. Saka yung awit ng Petty. Especially bilang isang tiba. Tapos yung awit ng Petty Beat talaga nag-remind sa atin na although parang marami tayong mga contradictions sa sarili natin
sa pulong natin na buhay na kailangan nating tanggapin. So, nire-remind natin siya kung bakit mahalaga yung iyon, pagpapanibagong hubog, bakit kailangan natin lumubog sa mga tapos nakakataas ng moral yung pagkikinig sa progressive songs. Mm-hmm. Lalo kapag minsan naisip mo, ano bang reason bakit ako kumikilos, ganun. So, ayan yung mga kanya kanta. Saka yung wala hanggang paalam. Kasi sobrang ganda ng pagkagawa niya. Diba, sabi lang, di ba tayo narito upang maging malaya at upang palayain, diba? Although, meron siyang merong love song siya. Andun pa rin yung thought na kasabay yung sabay kayong kilos para palayain yung masa mula sa tunikala na umaan sa mga bawat Pilipino. Grabe Ang hirap mag-Tagalog. Yung doon sa kantang yan, first time ko narinig yung kantang yan nung nanood ako ng Sana Maulit Muli ni Aga Mulak at saka ni Lea Salonga. Tapos ito yung eksena doon. Si Aga nag-iinom kasi parang aalis si Lea papuntang US, doon siya magtatrabaho. Na-reject yung visa niya, yung visa application ni Aga. Kaya yun yung eksena. Nag-iinom siya doon sa bar, nagpapakalasing. Tapos, yun yung tugtog yung background music. So, hinanap ko siya sa YouTube. Doon sa kantang yun, nagandahan ako. Then, nagulat ako na nung sumasalang na ako ng mga 80s, na isa rin pala siyang progressive song. And at the same time, nagulat ako ulit na yun yung title ng palabas ngayon sa TV. Nag-post niyan yung writer, si Joey Ayala, nagalit daw siya nung una kasi ginawang palabas sa TV. Nagpaalam sa kanya. Kasi may parang may maganda. Sige, tuloy lang. Isang reason kung bakit nagandahan ko siya diba? Kasi kapag diba sa mga organized people, meron din tawag hapagan. Mm-hmm. Familiar ka naman siguro sa paghahapag. Yeah. Tapos, kapag undergo kayo sa process, pinaghapag kayo. Kayong dalawa ay mag-pull work together. So, kahilas kayo ng kayong dalawa. Tapos, darating yung time na paghihiwalayan kayo sa pull work na. So, may mga kilala ko na ganyan, like yung si Kuya Josh, nasa amin siya sa Samar, and then yung jowa niya sa Tacloban. So, diba, at kahit magkalayo ay papalapit na dahil naman magkaisa yung layunin, yung ipalayaan yung masa. So, sobrang ganda ng message niya. So, yun Despite the distance. Oo grabe yung grabe yung istorya nun. Na may nabasa rin ako one time na istorya, parang fiction siya. Tungkol siya doon sa isang aktivistang babae at saka doon sa isang lalaki na in love sa kanya. Parang oo. Ayos pahinga. Oo. Go. Yun nga, nagsimula lang doon sa pumasok doon sa classroom nila, ganyan, nag-iili, tapos hanggang sa sumali siya, then at the same time magkasama silang kumikilos, ganyan. Pero ito yung doon, medyo malungkot na part, parang yung tipong katatapos lang nilang, I think parang nag-aminan sila. Then, several days after, nagpunta siya sa ibang lugar. Yun yung dun rin? Baby, nakalimutan ako sabihin. May sasabihin ako tapos nakalimutan ko. Oh my God. Ano ba yun? Hindi ko na maisip. Tayo na may mental block eh. Oo. May i-recommend akong kanta. Under din siya ng Roses ang Digma album. I have said, yung title niya. Sige. Sing mo yan. I could have said.
Yan, sige, happy natin. Pag ano, tignan. Isa siya sa pinaka-heartbreaking na kanta, Ang Rosas ng Bigma. Kaso, oh my God, gusto ko sana patugtugin yan para mapakinggan natin. Kaso lang, kaka-bad trip. Yung Bakit? laptop ko, naglalag na naman siya. Well, anyways, kakatuwa lang na may mga ganyang kanta na minsan dumadaan sa mainstream. Oo. Pero yung story niya, no, eto lang, yun doon sa kwento na walang hanggang paalam, yun doon sa TV. Medyo heartbreaking yung ano niya, yung istorya. Dahil, yun nga, nagkahiwalay sila dahil doon sa anak nila. No? Nawawala yung anak nila eh. Parang doon sila nagkahiwalay. Then, all of a sudden, malaman-laman nila na yung anak hawak pala ng sindikato gagamitin sa human organ trafficking. So, ang ano ko ngayon doon, hindi ako nakakapanood kasi inaanok na ako. Yun. Kaya minsan, nag-iiba ako ng nagpa-pastime ako na kumanta ganyan. Ito mga nakalipas na araw gumawa ako ng mga song cover. Kahapon di ako nakagawa kasi nanood pa ako nung inaabangan kong palabas tuwing Sabado ng gabi. So, usually mga ganitong alas 10, ganyan, ganong oras ako nagko-cover. At saka din doon, wala akong maisip na kanta. Tapos, ewan ko lang, mukhang hindi ko rin siya magagawa mamaya kasi may inaabangan din ako palabas sa TV. 8:45 naman yon, yung Almost Paradise. Tungkol naman siya doon sa isang secret agent ng US na napunta dito sa Pilipinas na sa halip na makakapagpahinga siya, parang hinahabol pa rin siya ng trabaho niya. So, doon sa bawat episode, may nahuhuli silang mga kriminal, mga miyembro ng sindikato. Parang na-highlight na sobrang galing ng mga pulis natin. Pero, in reality, Diyos ko Lord, sasakit na lang talaga ng ulo. Ganyan. Pero maganda din na paminsan-minsan nanonood din ako ng mga action na palabas. Pero parang utopian yung parang ideal na lang yung ganong klaseng pulis eh. Oh my God. May question si Meme. Si Chimene. Ate, may nagawa ka na po na article. Yes sige. po, marami po akong articles na nasulat na. Siguro, hindi ko na ata mabilang kasi from siguro 4 years na publication. Tapos, yun din sa CEGP. Kung titingnan niyo po yung page ng CEGP, yung mga ilang statements po niya, ako po yung nagsulat. So, ayun. No oras na ba? Mahaba pa yung oras natin. So, yun. CEGP po. Yan. Kwentuhan muna natin ng about CEGP. Ano yung background nila? Ayan ang background ng CEGP. Yan. Actually nag-start siya nung sa una, hindi siya progressive na organization. Parang alliance lang ng mga campus journalists. Pero dahil nga sa pangangailangan, dahil sa lumalalang socio-political issues, ayun nga, na-realize nila na parang kayo ba tayo sumusulat? Para saan? And doon nila pinili, di ba, to write is already to choose. And with that, we choose to serve the people. We choose to write for the people. Ano nga ba yung situation ng mga tao? Ano yung kalagayan nila? Ano yung mga panawagan nila? Ano yung mag-serve ng interest nila? Kasi sa ngayon nakikita natin, yung mga government officials natin, hindi base sa pangailangan ng masa. Yung mga binibigay nilang action, halimbawa when the pandemic started, we need mass testing, we need medical solutions, but ano yung ginawa?
militaristic lockdown. So, kaya bang ma-prevent ng mga naka-gear na army yung pag-spread ng virus? Di ba hindi siya ma-prevent? Yung dapat na ginawa ay health-based solution. So, before dapat nag-implement ng mga programs for the people, kailangan magkaroon ng SICA or social investigation, class analysis, at mag-research. Kasi hindi pwede na basta-basta lang, sige, gagawin natin to, pero on what purpose? Kailangan ba siya? Nakakatulong ba siya? Ayun. Pero yung Pero ano din, yung thoughts ko din about sa pandemyang ito, no? Parang lately na lang nilang nare-realize yung mga bagay-bagay. Since sobrang tagal lang pinapanawagan yan na mass testing, ayuda para sa lahat. Pero parang siguro ngayon ang nila nararamdaman kasi ngayon na bumabagsak yung mga large companies. Kasi yun lang naman yung may interest sila yung mga capitalist na system. yes. Yun lang naman sila pakialam Dahil nga, wala nang kabuhayan yung mga tao, wala mga trabaho. Yung mga ganyang companies, nawawala na rin sila ng profit. Pagkakitaan. Kaya, dyan lang sila. Yung natin ito parang yan din, nararamdaman natin yung epekto, no? So, may mga industriya talaga na up until now, hindi pa rin nakakabangon. So, bigyan na lang natin ng halimbawa. Yung mga nasa arcade, yung mga nasa sinihan, ganyan. Mag-iisang taon na silang hindi nakakapag-operate. Then, ang tendency, yung mga manggagawa nila either i-terminate yung mga kontrata nila, at saka ang tendency maghahanap ng ibang trabaho yung mga manggagawang ilang araw o ilang buwan na, or eto mag-iisang taon nang hindi nakakapagtrabaho. So, aside from yung mga jeepney drivers din natin, dahil nga lockdown, wala silang kikitain. Hindi na sapat rin yung binibigay na tulong. Hindi nila nakakatanggap ng tulong. So, sobrang kawawa talaga yung mga nasa laylayan ng lipunan nung nagkaroon ng lockdown. Yun nga din yung yun din yung isa sa problema, no? May mga jeepney drivers pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabiyahe. So, may mga nagsasabi na kulang daw sa diskarte yung mga jeepney driver, bakit hindi daw sila mag-isip na ibang pamamaraan kung paano sila kikita. Sa isip-isip ko din, paano makakagawa ng diskarte yung ibang mga jeepney drivers kung maski yung kinikita nila para sa pang-araw-araw kulang pa doon sa pangangailangan nila, no? Halimbawa, ang isang jeepney driver ay kumikita ng 1,000 piso kada araw, bawas pa yung boundary, bawas pa yung pampagas, yung pampakrudo. So kakarampot na lang yung maiuwi nila doon sa tahanan nila. And yun doon sa kakarampot na yun, kailangan nilang pagkasyahin yun. So siguro ang natin dyan, siguro ang masasabi natin, kung sa 1,000, tapos may 500 na boundary, tapos halimbawa magpagas ka ng 300, magpakrudo ka ng 300, may 200 pesos kang iuwi sa bahay. So sana abot yung 200 pesos na yon. So may iba ka pang gastusin katulad ng kuryente, tubig, tsaka halimbawa yung upa. Then at the same time yung gastusin pa ng anak mo sa eskwelahan, ganyan. So parang walang natitira doon sa instead nakakapag-ipon sila, wala silang naiuwi, wala silang naitatabi kahit piso, dahil lahat ng kanilang kinikita ay napupunta lang sa panggastos nila sa pang-araw-araw. Ayun, sabi ni tapos Ayan. May dagdag pang pahirap ngayon sa mga jeepney drivers. Yung
jeepney phase out para palitan ng mga e-jeepney. Eh, hindi naman afford ng mga drivers ang bumili ng nasa halos 3 million sasakyan. Yun, isa pa yun. Yun doon sa e-jeepney, no? Hindi naman lahat ng operator nasa middle class. Yung ibang operator din ng jeepney halos Kahit naman, kapantay lang din naman nilang mga ordinaryong Maski, yun nga, may mga middle class din na hindi nagkakayanin na bumili ng ganong nasa kalaking 3 pera. million halos. Oo. Uy, bakit mo At for sure, Ang utangan nila, ilang ang ata nila, hindi nila mababayaran yun sa kinikita nila. at saka din, halimbawa, no, imposible rin na magpasahod mo ng tuwing kinsenas katapusan yung mga jeepney drivers. Paano kung halimbawa, no, isa pa sa mga problema natin ay ang traffic, dito lalo na sa Metro Manila. Hindi nagiging epektibo yung sinasabi nilang yun nga, yung ganong klaseng pagpapasahod na hindi na kakailanganin pa ng mga jeepney drivers ng boundary system para sila kumita. Ang din kasi dyan, kawawa din naman yung operator mismo ng jeep dahil for sure yung iba dyan, ilang taon yung binilang nila dyan bago sila makapagpundar ng jeepney. At hindi lahat ng mga jeepney operators may kakayanan na magpasahod ng ganong kalaking pera. Lalo na kung ibabatay natin sa minimum wage yung pagpapasahod sa kanila, lalo pat hindi naman kayang i-accommodate lahat nung nasa yung commuting public, since kulang din yung bumibiyahe na jeep, lalo pa ngayon, di ba? Super kulang siya. Kaya nga pag pupunta kang Sampaloc or kahit sa may Katipunan, marami ka makikita mga jeepney drivers na nanlilimos na. Kasi sobrang hirap talaga ng kalagayan ng dahil nga sa kawalan ng hanap buhay. Kaya sobrang kawawas. Nakakaano lang din especially ngayon, parang ito yung napapansin ko since the time na yun nga, nag-work ako, madalas ako nakakakita ng mga bata na nalilimos, no? So may isang beses ako na nakausap yung dalawang batang nanlilimos. So bakit nandito sa labas gabing-gabi na ganyan, mga siguro 7:30 ng gabi yun. Ang nila is yun nga, kailangan daw nila ng may pagkain para sa kinabukasan. So yung dalawang batang yun nakatira lang sa gilid ng riles ng PNR, so delikado sa kanila na manirahan sa ganong klaseng lugar na anytime pwede silang masagasaan or pwede silang madisgrasya. So ayun, yung ginawa ko na lang doon sa dalawang bata, so pinakain ko sila doon sa pinakamalapit na karinderya malapit ko sa amin, at kahit siguro ganun yung gawin ko araw-araw, parang hindi ko pa rin mabibigyan ng solusyon kung ano man yung mismong problema nila. Dapat din mismong local government din yung gumagawa ng paraan, diba? Para magawa yung mga, lalo na yung mga tungkulin nila, especially lalo doon sa kanilang, doon sa mga batang nanlilimos. Ito pa yung mas malala, nasa halip na tulungan sila, parang sila pa yung nantataboy doon sa mga nanlilimos, sa halip na bigyan ng kabuhayan, nakakalungkot. So, hello kay babyboy_101. Gandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagpunta ngayon dito sa ating live stream. So, yan.
So, ayun, bago tayo magtapos, ano yung final message mo para sa lahat ng mga nag-a-aspire na maging campus journalist? Tsaka, may nag-message, sige. Ano yung message mo do sa mga nagnanais na maging campus journalist and at the same time, yung mga nagnanais din na gustong pasukin ng media? Siguro magbasa ng ng dyaryo kasi lahat ng mga nangarap maging journalist nagsimula sa pagbabasa ng dyaryo. Ayun, nung high school ako, sobrang na-amaze ako sa publication ng college. Tapos sabi ko, sino kaya itong mga taong to? Tapos dumating yung araw ng part na ako ng publication. Tapos yung mga dati na mga pangalan na babasa ko lang, mga naging kaibigan ko na. Tapos yung mga dati nakikita ko lang sa TV, na-meet ko na in person. Halimbawa na nung ABS-CBN mob, nakita ko si Jake. Nasa likod lang namin ni Sarah. Nakatayo tabi ako ni Sarah nun eh. Si Kong Sarah. Tapos biglang bumulong siya sa akin, uy, tingnan mo, nasa likod natin si Jake. Tapos mga iba pang mga nandun si Atom. Basta, Kailan ba yan? Noong July ba yan? Tapos yun din. Oo, July yun. May work ako nun eh. Alala ko, nag-work pa ako nun. Nakatakas lang. Tapos, ayun din. Sobrang nakakatuwa magsulat. Lalo na kapag alam mo na nakakatulong ka sa mga tao mag-inform. Lalo na sa mga communities na hindi abot ng mainstream media. Tapos, kayo yung publication na malapit. Ayun, sobrang laking tulong na yun sa kanila na mabigyan sila ng information. So, ayan. With that, ayan, thank you sa pagpa-unlock ng invitation ko na makasama ka ngayong hapong ito. And next week, ay pag-uusapan naman natin kung paano ba maging isang working student under the new normal. Lalo na karamihan ng mga mag-aaral, halos lahat ng mag-aaral ngayon, naka-online class. Ayan. Yun ang pag-uusapan natin next week. So, yun din. May inimbitahan din ako na isa ring kaibigan sa PUP na kakasama natin at magkukwento kung ano yung mga experiences niya patungkol sa pagiging working student niya, lalo pat nasa ilalim tayo ng pandemya. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Reg for joining me this afternoon. And I hope in the future, sa mga susunod pang live streams, or maybe sa magiging podcast in the future, makasama kita ulit. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you rin sa pag-invite. Ingat po kayo. Yan, ingat din. So, ayun. At dito na nagtatapos yung ating live stream ngayong hapon, no? Samahan niyo ako ulit sa susunod na linggo para sa isa na ng edisyon ng ating kwentuhan tuwing linggo, kwentuhan random, kasama ang inyong lingkod, Gabong Wilde Villegas. Hanggang sa muli, paalam!